Sa simula ng pelikula, isang nakamaskara na babaeng asasin na nagngangalang Lily ang pumasok at nagsimulang lipulin ng isang maliit na hukbo ng mga armadong lalaki, gamit ang kanyang bilis at ang kadiliman sa kanyang kalamangan. Nakipaglaban siya patungo sa kanyang target, ngunit nakita lamang niya ang isang babae at ang kanyang anak na babae doon na natatakot. May pumutok na baril, pagkatapos ay dumilim ang kapaligiran. Sa kasalukuyan, nagising si Maria sa tabi ng kanyang asawang si Bert, hinalikan siya, at pumunta upang tingnan ang kanyang anak na babae, si Minmin. Pagkatapos ay naghanda si Maria ng almusal, ngunit napilitang hindi mag-almusal si Bert dahil kailangan niyang maghanda ng meet and greet para sa kandidatong gobernador na si Villanueva. Gayunpaman, iniisip ni Maria na dapat siyang mag-almusal sa halip at binalaan siya na mag-ingat sa mga politiko dahil pareho lang silang lahat. Nakita natin si Villanueva na nagdaraos ng press conference na itinatanggi ang anumang kaugnayan sa drug kingpin na si Ricardo at nangakong hahatulan si Ricardo sa oras na siya ay maging gobernador. Nanunood ng press conference si Ricardo na nagmumura sa telebisyon dahil tinulungan niya si Villanueva na makamit ang kanyang posisyon. Pagkatapos ay dinala siya upang makita ang dalawang pinaghihinalaang traidor na nahuli ng mga lalaki. Si Ricardo ay nagbigay ng talumpati tungkol sa katapatan bago biglang binugbog ang lalaking nakatayo sa tabi niya hanggang sa mamatay na inihayag na siya ang tunay na traidor. Pagkatapos ay ipinapatay niya sa kanyang mga babaeng gwardya ang dalawang bihag na lalaki. Naiinis pa rin si Ricardo sa mga komento ni Villanueva at gusto niya siyang patahimikin bago pa siya makapagdulot ng kaguluhan. Ang kanyang lalaking si Caleb ay nag-alok na asikasuhin ang misyon, ngunit si Victor ay lumapit sa kanya at ipinahayag ang kapalpakan ng kanyang huling misyon, ngunit binigyan ni Ricardo si Caleb ng go-ahead. Nagtataka si Victor kung bakit niya pinahihintulutan si Caleb na guluhin ang mga bagay-bagay, ngunit pinaalalahanan siya ni Ricardo na siya ang nagbibigay ng utos. Maya-maya, nakita natin si Maria na sinundo si Minmin sa school. Tinawagan niya si Bert at inaabangan ng pamilya ang pagkikita sa bahay. Sa hapunan, pinuri ni Minmin at Bert si Maria sa kanyang masarap na luto. Pagkatapos ay nanonood ang mag-asawa ng isa pang press conference ni Villanueva kasama si Minmin na natutulog na nakakandong sa kanya. Iniisip ni Bert na siya ay isang mabuting tao sa kabila ng mga akusasyon. Mapang-uyam na tumugon si Maria sa kanya at kinukot siya si Bert dahil sa kanyang hindi natitinag na paniniwala kay Villanueva na ikinairita ni Bert hanggang sa tiniyak sa kanya ni Maria na binibiro lang niya ito. Sa isang rally para kay Villanueva, naroon ang mga tauhan ni Caleb na nagbabantay sa seguridad para sa kanilang pag-atake. Naroon din sina Maria, Bert at Minmin at nakuhanan siya ng video ng isa sa mga lalaki. Habang nagpapatuloy ang rally, nakaupo si Caleb sa isang kotse sa labas. Sinusuri nila ang video footage na nakolekta nang mapansin niya si Maria at nagpa siya na tipunin ang kanyang mga tauhan upang hanapin siya, ngunit si Maria ay umalis na. Sa bahay, nanunood na naman si Bert ng press conference ni Villanueva nang patayin ni Maria ang telebisyon. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa tungkol dito, ngunit iniisip ni Maria na mas binibigyan niya ng pansin ang gobernador kaysa sa sarili niyang pamilya. Sa pantalan, pinapahirapan ni Victor ang isang lalaki para sa impormasyon. Tinawag niya si Caleb upang tingnan ang kanyang pag-unlad at nag-alok na magpadala ng ilang mga lalaki upang tulungan siya, ngunit iniwasan siya ni Caleb at ibinaba ang tawag. Nawalan ng malay ang kanilang biktima bago siya makapagbigay ng anumang impormasyon, ngunit ginising siya muli ni Victor at patuloy na pinahirapan. Dumating si Ricardo upang tingnan kung nagsalita ang lalaki, ngunit binaril ni Victor ang lalaki sa ulo. Si Caleb ay nakikipag-sparring match sa kanyang trainer. Sa panahon ng sparring, nagkaroon siya ng flashback kung saan sinabi sa kanya ng kanyang girlfriend na si Lily na ayaw niyang ipagpatuloy ang buhay ng pagiging hitman. Nang makita ang kanyang resolusyon, nangako si Caleb na kakausapin si Ricardo pagkatapos ng kanilang huling misyon. Balik tayo sa kasalukuyan, binugbog ni Caleb ang kanyang tagapagsanay ng matindi at nabali ang kanyang braso sa proseso. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na linisin ang kalat. Si Maria at ang pamilya ay nag-aalmusal nang magpasya si Bert na bawasan ang kanyang oras sa mga rally at gumugol ng mas maraming oras sa kanyang pamilya. Pinahahalagahan ni Maria ang kanyang desisyon at dedikasyon at nangakong ipagluluto siya ng masarap na hapunan. Tinipon ni Caleb ang kanyang mga tauhan at inutusan niya ang kanyang kanang kamay na si Miro na kumuha ng 5 lalaki upang sundan ang gobernador. Samantala, plano niyang asikasuhin ang isang mahalagang bagay kasama ang natitirang mga lalaki. Pagkatapos ay pinadalhan niya ang kanyang mga tauhan ng larawan ni Maria at Minmin, inutusan silang hanapin sila at dalhin sa kanya.
Pagkatapos ay kinidnap ng mga tauhan ni Caleb ang isa sa mga kaibigan ni Bert na si Leo at sinimulang pahirapan siya para sa impormasyon. Nakiusap si Leo kay Caleb na maawa dahil wala siyang ginawang mali, ngunit brutal na inalis ni Caleb ang isa sa kanyang mga kuko at pagkatapos ay sinaksak siya sa binti na iniwan ng bugbog na lalaki na sumisigaw sa sakit. Naglalakad si Maria sa palengke nang mapansin niyang may mga kahina-hinalang lalaki na sumusunod sa kanya. Binilisan niya ang kanyang paglalakad hanggang sa mauwi ang habulan sa isang tunay na sprint kasama ang mga lalaki na mainit na nakabuntot sa kanya. Sa kalaunan ay na-corner nila siya, ngunit nilabanan niya ang mga ito habang nagpapakita siya ng ilang nakamamatay na mga kakayahan at sinimulang itumba ang mga lalaki, ngunit nakatanggap ng ilang malalakas na suntok sa proseso. Pinabagsak niya ang huling lalaki at pagkatapos ay tumakas. Galit na galit si Caleb sa kanilang kabiguan na hulihin siya at nagpas siyang pangunahan ang mga lalaki sa kanilang susunod na pagtatangka. Nagmamadaling umuwi si Maria, sinabihan sina Bert at Minmin na mag-impake ng kanilang mga gamit. Humingi ng paliwanag si Bert at nagsimulang umiyak si Minmin, ngunit mabilis silang sinugod ni Maria. Tumunog ang doorbell ng pintuan at binuksan ito ni Bert para lang makita ang kanyang kaibigan na binaril sa ulo. Nagmamadaling pumasok si Caleb at ang kanyang mga tauhan. Dinisarmahan ni Maria ang isang lalaki, ngunit hinawakan ni Caleb si Bert at tinawag si Maria na Lily. Upang iligtas si Bert, ibinaba ni Maria ang kanyang baril, ngunit nang tumakbo si Minmin kay Bert, pinatay siya ni Caleb. Parehong napahiyaw sa sakit at galit sina Maria at Bert. Nag-flashback ang gabing nakatagpo ni Maria ang mag-ina. Hindi niya nagawang patayin ang mga ito, ngunit nang utusan ni Caleb ang kanyang lalaki na gawin ang trabaho, binaril niya ang tauhan at si Caleb at pagkatapos ay tumakas kasama ang mag-ina. Sa kasalukuyan, parehong sinusubukan ni Maria at Bert na lumaban sa mga lalaki. Si Maria ay mabilis, hinarap ang maraming mga lalaki, habang si Bert ay halos walang magawa laban kay Caleb. Sa kaguluhan, tinanggap ni Bert ang isang bala para kay Maria, ngunit hindi niya ito namalayan dahil agad siyang inatake ni Caleb. Mabangis na naglaban ang dalawa, ngunit nagawa ni Maria na barilin si Caleb sa tiyan at bumagsak. Dumating ang kanyang mga tauhan upang iligtas siya at tumakas, at pinatay ni Maria ang huling lalaki. Nakasuot pala si Caleb ng vest at tinawagan niya si Ricardo at ibinalita sa kanya na buhay pa si Lily. Sa bahay, hinawakan ni Maria ang katawan ni Minmin na lumuluha ang kanyang mga mata dahil ang kanyang buong pamilya ay nalipol. Pagkatapos ay nagpaalam si Maria sa kanyang pamilya at umalis ng gabing iyon. Naalala niya ang huling pag-uusap nila ni Caleb tungkol sa pagnanais na tumigil, pagkatapos ay ang nakakakilabot na pagkawala ng kanyang pamilya sa mga kamay ni Caleb. Si Maria ay naglakbay sakay ng bus patungo sa ibang lungsod at pumasok sa isang cafe na isang cover para sa isang crime syndicate. Pupunta siya upang makipagkita sa kanyang dating tagapagturo na si Sir Greg na nabigla nang makita siya. Tumanggi siyang tulungan siya, batid na problema lang ang dinala ni Maria sa kanya. Alam ni Greg kung anong uri ng mga tao ang kinasangkutan ni Maria at natatakot siya na sa kanyang katandaan, madali lang siyang papatayin. Si Maria, gayunpaman, ay nagpaalala sa kanya na dati siyang bahagi ng organisasyong iyon. Samantala, sa bahay ni Maria, na naging crime scene, isang detective na lihim na nagtatrabaho para kay Ricardo ang nakipag-ugnayan sa kanya tungkol sa mga lalaki sa pinangyarihan na nagsasangkot pabalik sa kanya, ngunit inutusan siya ni Ricardo na gawin ang anumang dapat niyang gawin upang mapangalagaan ito. Nagpa siya si Greg na tulungan si Maria sa sugat na natamo niya sa pag-atake. Sinabi niya kay Greg ang tungkol sa plano niyang patayin si Caleb. Ipinaalala sa kanya ni Greg na walang magandang maidudulot ang paghihiganti, ngunit nang malaman niyang winasak ni Caleb ang kanyang pamilya, naunawaan niya at nag-alok sa kanya ng isang lugar na matutuluyan. Makalipas ang ilang gabi, umupo sina Ricardo at Victor para mag-usap. Galit na galit si Ricardo N.A. pareho na niyang kinakaharap sina Villanueva at Lily. Iminungkahi ni Victor na maglakbay si Ricardo dahil plano niyang hawakan ang lahat ng ito para sa kanya. Ipinakita ni Caleb kay Miro ang larawan ni Maria at inutusan siyang patayin ito. Ibinigay din sa kanya ang lokasyon ni Greg ngunit pinaalalahanan siya na huwag sasaktan si Greg dahil mayroon silang kasunduan. Dumating si Miro sa establishmento ni Greg at ipinaalala niya sa kanya ang kasunduan. Inutusan niya ang isang malaking lalaki na itapon si Miro, ngunit inatake ni Miro ang lalaki. Naglaban ang dalawa, ngunit mas magaling si Miro at tinalo siya ng napakadali. Wala roon si Maria dahil kasalukuyang pinapasok niya ang isa sa mga pasilidad ng droga ni Ricardo na pinatay ang isang gwardya sa daan. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang silid at niligpit ang dalawang armadong lalaki bago siya hinarap ng isang pangkat ng mga goons.
Hindi nag-aksaya ng oras, tinuruan ni Maria ang mga lalaki ng leksyon na pinatay silang lahat bago sinunog ang buong pasilidad. Umuwi si Maria upang maligo at binaha ang kanyang isipan ng mga masasayang alaala ng pamilya na dati niyang taglay. Nang gabing iyon, sinabi sa kanya ni Greg ang tungkol sa pagbisita ni Miro. Nakita niya ang mga pinsala nito at pinagalitan siya dahil sa pagpapabaya ng kanyang kasanayan. Tinawag siya ni Greg na Lily, ngunit sinabi sa kanya ni Maria na patay na si Lily. Umupo siya pagkatapos, na tila naliligaw ang kanyang isipan, nagre-replay pa rin sa kanyang isipan ang gabi na nagpaluha sa kanya. Siya ngayon ay nagdududa kung may natitira pang magandang bagay sa kanyang buhay dahil ang lahat ng ito ay kinuha na. Napag-alaman na si Greg ang naatasang wakasan si Maria pagkatapos ng kanyang pagtataksil ngunit hindi niya siya kayang patayin. Sa halip ay tumulong siya sa pekeng pagkamatay nito na nagpahintulot sa kanya na magtago. Si Victor ay nagdala ng balita tungkol sa nasirang pabrika kay Caleb. Ibinunyag niya na siya ang pumalit sa mga operasyon dahil masyadong nahuhumaling si Caleb kay Maria. Galit na galit si Caleb nang marinig ito at itinutok ang kanyang baril kay Victor. Nagkaroon ng standoff, ngunit dahil hindi magawa ni Caleb na iputok ang baril, tinawag niya itong duwag. Sa sandaling umalis sila, inutusan ni Caleb si Miro na huwag siyang biguin muli. Nakaupo si Maria sa restaurant, nanunood ng footage ng nasusunog na pabrika, at pumasok si Greg at sinabing sikat na siya. Sinabi niya kay Maria na sundan siya at dinala siya sa isang lihim na lagayan ng mga armas at iba pang mga gamit, na sinasabi sa kanya na maaari niyang kunin ang anumang bagay dahil walang sino man ang maglalakas loob na susundan siya dahil sa lahat ng mga asasin na sinanay niya. Kumuha si Maria ng kutsilyo at sinabi sa kanya na kakailanganin din niya ng damit. Pumasok siya sa isang nightclub suot ang kanyang damit at kalaunan ay nakipagtitigan kay Miro na nasa malayo. Pumasok si Maria sa banyo at hindi nagtagal ay pumasok din si Miro, naiwan ng dalawang gwardya na humarang sa pasukan. Sa loob, pinagtatalunan ng dati at kasalukuyang kasintahan ni Caleb kung sino ang masigit. Hiniling ni Maria ang kinaroroonan ni Caleb, ngunit sinabi ni Miro sa kanya na isipin niya ang kanyang sarili. Nagsimulang maglaban ang dalawa. Halos magkapantay ang kanilang lakas at bilis. Nagsaksakan ng dalawang babae, ngunit wala pa ring nakakalamang. Ang labanan ay humantong sa isang banyo stall hanggang sa ito ay nasira. Natapos ang laban sa paghampas ni Maria sa ulo ni Miro sa sulok ng vanity, pagkatapos ay ibinaon ang kanyang sakong sa kanyang bungo na pinatay siya. Sumugod ang mga lalaking nagbabantay sa pinto para lang makitang patay na si Miro, ngunit mabilis silang pinatay ni Maria. Lumabas siya ng banyo, kung saan nakatagpo siya ng ilan pang mga lalaki ngunit madaling niligpit ang mga ito. Umakyat siya sa itaas at umupo sa harap ng manager ng club. Hiniling niyang malaman kung nasaan si Caleb at ibinigay ng manager sa kanya ang isang cellphone kung saan niya ito maaaring tawagan. Bago umalis, pinilit ni Maria ang manager na lunukin ng isang dakot ng kanyang mga gamot bago itinapon ang kanyang pera sa loob ng club. Inutusan ni Ricardo si Victor na iligpit si Villanueva at ipaubaya si Maria kay Caleb. Nagsimulang magprotesta si Victor, ngunit inihampas ni Ricardo ang kanyang kamay sa mesa, ipinaalala sa kanya na hindi siya kailanman magiging ulo ng pamilya at gawin ang sinabi sa kanya. Bumalik si Maria kay Greg, na nagpapaalala sa kanya na hindi pa huli para sa kanya na lumayo at nag-alok sa kanya ng pera, ngunit naputol ang pag-uusap nang makatanggap ng tawag si Maria mula kay Caleb, na nagsasabi sa kanya na magkita sa pantalan. Sinabi ni Caleb kay Victor ang tungkol sa pagpupulong sa pantalan para makapagdala siya ng mga lalaki. Gayunpaman, inutusan ni Victor ang kanyang kanang kamay na si Wednesday na ihanda ang mga lalaki at huwag mag-iwan ng buhay, kahit na si Caleb, dahil siya ang pangunahing pinagmumulan ng mga problema ng pamilya. Nang gabing iyon, si Caleb at ang kanyang mga tauhan ay nakatalaga sa pantalan. Samantala, niligpit ni Maria ang nag-iisang gwardya at lumapit sa kanyang target na nakahanda ang baril. Niligpit din niya ang dalawa pang lalaki na nagpa-alerto kay Caleb at sa kanyang mga tauhan. Hindi nagtagal ay pinaulanan ng walang humpay na putok ng baril si Maria, ngunit gumanti siya ng putok na pinatay ang mga lalaki nang magkaroon ng pagkakataon. Nagpatuloy siya sa kanyang daan patungo kay Caleb, madaling niligpit ang mga tauhan ni Caleb. Pagkatapos ay inutusan ni Caleb si Wednesday at ang kanyang mga tauhan na salakayin si Maria, ngunit sa sandaling umalis sila sa silid, pinaputok nila ang kanilang mga baril sa natitirang mga tauhan ni Caleb. Pagkatapos ay huminto si Victor at ang kanyang maliit na hukbo, ngunit sinalakay sila ni Greg na nagtatago sa sniping position. Nagtago si Victor at tinawagan si Greg, pinaghihinalaan na siya ang sniper at inakusahan siya ng paglabag sa kanilang kasunduan,
ngunit sinabi ni Greg na ginagawa lang niyang patas ang laban at hindi pa niya sinasaktan si Caleb o siya. Ibinunyag ni Greg na alam niyang si Victor ang traidor na hinahabol ni Ricardo sa lahat ng oras na ito. Nang walang makitang labasan, nagmamadaling umalis si Victor sa eksena. Ipinagpatuloy ni Maria ang kanyang pagsalakay kay Wednesday at ang mga lalaki, kabilang ang buhay na si Caleb. Tinambangan ni Wednesday si Maria ngunit madaling napatay. Pagkatapos ay niligpit niya ang huling mga lalaki at panghuli ang huling bodyguard ni Caleb habang sinusubukan nilang tumakas. Mula sa mga bala, hinila ni Maria ang kanyang kutsilyo at nagawang hawakan si Caleb. Tinanggal niya ang kanyang vest at hinarap ang dating kasintahan, handang wakasan ang buhay nito. Nagsimulang magpalitan ng suntok ang dalawa hanggang sa huli. Sinaksak nila ang isa't isa, nakalaunan ay humantong sa wrestling sa putikan. Sinabi ni Caleb kay Maria na hindi niya matatakasan kung sino talaga siya, ngunit inipon ni Maria ang kanyang lakas, sinuntok si Caleb ng mabibigat na suntok bago nilaslas ang kanyang lalamunan gamit ang kanyang talim at tumayo sa ibabaw ng kanyang katawan. Maya-maya, nakita natin sina Ricardo at Victor na nakatayo sa ibabaw ng katawan ni Caleb. Sinabi ni Ricardo kay Victor na kailangan niyang ipaghiganti ang kanyang kapatid, ngunit hindi tumugon si Victor. Sa huli, inabot ni Greg kay Maria ang isang bag na puno ng pera, at ang dalawa ay umupo at nagsalo sa inumin ng tahimik. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.